Nabiso ang kontrabando ng isang inmate na itinago niya sa kanyang puwet. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr., nalaman nilang may cellphone nang magring ito habang nasa loob ng puwet ng PDL. 3 araw nang hindi ito mailabas sa ang PDL. Dahil po dyan ay kinailangan niyang sumailalim sa emergency surgery. Dagdag pa ni Bucor Director General Catapang, may iba pang kontrabando na nakakapuslit papasok ng bilibid tulad ng iligal na droga at sigarilyo na nilalagay daw sa ari ng mga dalaw. Kaya naman muling ipinunto ni Catapang ang kahalagahan ng strip search sa bilibid. Para po sa ibang detalye tungkol dyan, makakausap natin si Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. Magandang umaga po, sir. Ay, magandang umaga rin sa inyo at sa lahat ng taga-pakinig. Naalala ko po, sir, nung huli namin kayong na-interview, may mga binanggit na kayo ng ganitong klase ng modus, no? Ano po ang update naman dito sa kaso na ito na sabi nyo ay nagpuslit ng cellphone? Yung pong matagal na po yung cellphone na yan na September 1, 2006. Opo, kaya isinasite ko lang po sa mga nakikinig na talagang gumagalaw sila o gumahanap ng paraan o paano makapuslit ng cellphone. Unfortunately, nung naipasok nila sa anus nila, hindi ba ilabas. Kaya inoperahan yung PDL para mailabas cellphone. Ito po. Opo. Ito pong storya na ito ay lumabas po dahil nga, syempre, kamakailan lang po, nag-file po ng complaint sa Commission on Human Rights yung ilang dalaw, no? Yung sinasabi kasi nila parang inhumane yung search, parang gano'n, at labag sa mga international protocols. Is this in response to that na sinasabi nyo lang po sa amin na kailangan gawin yung mga ganitong klase? But you apologized for it, sir, di ba po? May earlier statement kayo? Opo, nag-apologize po tayo kasi talagang kuminsan dami few do, dami few don't eh. Kasi nagsisearch na naman kami, 30 po yung nahuli namin, nagpasok ng kontrabando. Yung isang babae nga po, kaya napapag-usapan, nagpasok po, napakaliit ng babae, naipasok niya po tabako, cellphone, charger, at saka yung hearing aid. So talagang nakakabahala ang kanilang lakas ng loob magpasok. Yung iba naman nagpasok ng mga shabu, of course, dumaan muna sa PIDEA and then pinake up ng mga barangay officials together with the media. Talaga naman totoo po. Kaya yung mga nagdala naman ng mga shabu, nakakulong na ngayon yung mga asawa nila o common law wife. Kaya ayaw po natin gusto po namin mahinto ito para sa ganun hindi naman maging kawawa yung mga babae na ginagawang mule ng mga preso na lalaki dito sa Bucor. General, so since nag-file po sila ng complaint at sinasabi nila nag-start yung ganitong klase ng parang mas mahigpit na search nitong Abril, sa tingin niyo po ba naging epektibo ito sa pag-stop ng mga pagpupuslit po ng mga kontrabando? Malaking tulong po yan. Kaya lang po, alam niyo naman po, pag nagkakamali, lahat ng ginawa mong tama, mali ka na. So, ang pinag-utos ko ngayon, i-review natin yung protocol. Baka naman sobra kayong stricto, nababayolate ka na talaga yung human rights ng mga visitors ng PDL. And then nagpapatuloy po kami sa human rights. Tama po ba yung protocol namin? Although sinasabi nila may rights kami mag-strip search kung duda-duda yung mga bisita. Kaya lang baka naman aabuso ng mga so gusto ko makita yung sistema nila. General, huli na lang po kasi yung mismong Justice Department po, under kayo ng Justice Department, pinag-utos na nga po yung investigasyon, tas may nasuspend po na tauhan ng Bucor. Ano na po ang status kung sakali nitong investigasyon? Under investigation po sila, lalong-lalo na yung babaeng natapat sa kanya, siya nag-strip search sa dalawang bisita na nagre-reklamo. Oo. So, she is now under investigation. Kaya lang, yun nga po, sa site namin, ayaw din namin nag-stick. Imagine, babae sa babae, nag-silipan, diba? Hindi naman namin gusto talaga yan. Kaya lang,
ginagamit naman nila ang paraan kung saan sinatago yung mga drugs o kontrabando. Pero Okay. lately, nakausap namin yung DBM. Sa DBM, nabigyan kami ng pondo. Ang sabi naman ng DBM, ito, good news naman ito. Sabi nila, sige, yung pondo nyo na available dyan, gamitin nyo na muna kung gamit nyo dyan, and then re-replenish na lang namin. Okay. Mhm. So, pililing kami ng mga gadgets na hindi na tayo naghuhubad o nag-strip Okay. para maiwasan na natin ito mga problema na ganito. Okay. Sige po. Maraming po salamat kay Bucor Director General Gregorio Katapang. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.